Mabuhay! Ayan, maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. May dumarating po sa regalo package. Masayang-masaya po. Galing po ito sa isang kaibigan kong Finnish kasi nasa South po siya. Pero parang may idea na ako kasi nakikita ko itong box. Pero bago po natin buksan to, pakikita ko po sa inyo kung paano ko po kinuha po itong sasha. Yung sistema nila na maayos. Talaga. Punta po muna natin yung shop o yung grocery store. Doon po ipipick up sa counter. Doon po kasi pinapadala po ang mga parcels, regalo at kung ano-ano pa po. Ang temperature po ngayon ay minus 15 na po. Buti na lang hindi mangin pero perfect po sa akin itong minus 15. Okay po sa akin. Nakakapag-ano po yan eh, parus chick. Kukunin ko na po yung package na pinadala po sa akin. O diba, ito po ako sa counter. Bawal po magpakita ng mukha ng mga tao. Yung mukha ko lang pwede. Kasi ano po dito eh, bawal po yung ganun. Kaya po mga karupayan, nakuha ko na po. Mabigo. Ano kaya ito? Buksan na lang po natin sa bag. Appliances to Huwag naman sa kanang bato pang sauna. Ayan, uwi na po tayo. Buti naman may nahabag po sa akin ngayon na tumulong. Kung hindi, kung mag-isa ako, nako po, magdidiliri ako sa pagbuhat ng box na yun. Pag-uwi pong ganito, pag winter, ganitong mga temperature, halimbawa minus 15 and below, kailangan po talaga medyo panda rin po yung kotse ng medyo mahaba-haba para mag-warm up. Kasi pag halimbawa papasok kayo bukas ng umaga, nako, sa hindi po maganda talaga sa kotse kapag lumamig na lumamig yung motor, yung lahat-lahat ng components na hindi na masyadong nagagamit at sayang ang sasakyan. Kaya kailangan lagi pinaandar at papandar rin ng medyo mahaba para yung battery sa yung makina nasa kondisyon. Saka meron naman po dito mga warmer sa mga parking space, sinasaksak po para hindi ma-frozen o ma-freeze o manigas o mag-yellow ang sasakyan. Siyempre kung tatanong, paano kuya kung mga chismosa na andyan? Yun, hindi na kailangan i-warm up yun, lagi naka-warm up yun, lagi nag-iinit yun. Pero pagdating dito sa Finland yun, yung mga dapat manigas talaga dito. Ayan, dito na po tayo sa bahay. Umpisa na po natin. First time ko po makareceive ng mga ganito. Mostly kasi nire-regalo nila sa nung karang Pasko sa kabagong taon. Sabi ko, wag na nila ako bibili ng mga gadgets. Dami na po kasi nila sa regalo. So yung isa nasa South. Yung po yung sinabi ko sa inyo na lumipat. Lumipat na siya sa South. Tapos ito, sa regalo isang box na halos kinulani ang kilig-kilig. Kaya diyan na po ako kasi wala na sasabi ko na nakasulat sa box. Nababasa niyo yata. Doon yata. May kong sa ibabaw. Puro kahon ha. Tingnan, puro karton naman ito. Kahon. Dali itong muna. Siguro meron dito. May babasagin. Kasi yung bigat Niingatan ko rin. Hindi ko kanina baka gadget. Kaya, ang bigat Yun. Yung mga box napansin ko, parang mga Asian products. Pagkain to. Ayun po yung hula ko. O nararamdaman ko. Kasi po sir, pag pupunta po rito,
Nagtatanong po sila kung may kailangan ako sa Asian shop. Siya po yung madalas magtanong sa akin. Sabi ko na nga abe. Sandali. I-ano natin. Dali, ayusin ko lang po yung camera. Pag na lang. Kita naman dyan sa harap. Sandali. Tingnan ko. Kita naman. Sabi ko na nga ba pagkain eh. Ito muna na natin. Ano ito? Bagoong balaya. Nakakatawa po ano. Tamarind. Sampalok na paste. Ito po inahalo sa pad thai. Sa mga Thai food kasi marunong di pa ako magluto ng mga Thai food eh. Saka sa papaya salad. Wow! Pinili na nila. Kasi pagdating ko po dito, wala po talaga akong time mamili. Sobrang busy po. O di ba? Pakumpletin mo mami, magkano ng gasto. Sabi may toyo, may suka. May suka. Hindi. Mana. Para sa akin, ito po yung mga pangarap ko na lahat ng tao sa abroad na may magre-regalo po sa inyo. Sarap po sa akin. Siguro yung mga nasa abroad po, syempre nakaka-relate. Tama ka, kuya. Ito, bagoong din po ito. Malaking bagoong, boneless bagoong na isda. Baba po nakalagay. Pagdala nga lang po sila ng karne dito sa bahay pag nakikikaan sila eh. Sobrang sayo ko na po eh. Okay, ang laki na itong nabili niya. Mahal ito ah. 5 euro yata ito. Oh! Dalawa. Kano nga nag-gasos? Meron dami pala. Kala ko yung idog lang mo, meron pang mga nakapatang na naman to. Mang Tomas. Yung soy sauce, verse 1, yung suka dato puti, itong Mang Tomas. Tingnan natin kung gaano karami. Kaya pala nakapakabigat. Tingnan naman ito. Mang Tomas. Salamat na muli na ako mamimili ng mga condiments, mga seasoning, mga sauce. Kasi halos paubos na rin po yung ano ko yun. Mga ganyan. Ito bagoong balayan, dalawa. Ayan. Sana may bagong alamang. Nag-expect talaga. Ito isang box. Dali. Baka bumuha na to. Tuwinin natin. Bumuha na ako. Ano ba yun? Mamaya na lang yan. Galing na pag-awa. Maksa in-order niya dito. Ooh! Mga noodles. Ay, ito. Ano pa? Dali. Ito, tanggalipit sa lato. Sana bagoong. Parang bagoong. O paste. Chili paste. Ay, hindi yun yan. Bagoong alamang. Ginisa. Plain. Yan. Yan, maganda. Dapat ganyan. Aba, maraming bagoong. Dali ako muna mag-expect. Ano to? Ayun! Original din. Plain. Spicy. Spicy to. Ito, regular. Ito spicy. Wow! Ito bagong dito. Kita ko na eh. Magkano na nagasos ng bruho dito?
Dalo po sa Helsinki. Pupunta po namin yun sa springtime. Nag-aan po kami. Ito regular. Pinagayabang niya yung ano niya. Yung mansion niya. Yaman po kasi. Dito kasi hindi nyo sila majojoke. Regular. 3 yung regular. Dito kasi hindi nyo sila majojoke ng ano. Perahin mo na lang. Nakakahiya po. Masabi mo akong pera. Parang hindi po sila sanay sa ganun magbigay ng pera. Pero tatanong po sila sa akin na nung nagpapagawa po ako ng bahay, sabi nila, okay ka ba? May budget ka ba sa mga paggawa naman ng bahay? Mga ganito. Meron po akong spaghetti. Paborito ko po ito. Smoke flavor Korean noodles. Tapos, ano yun? Meron tayo, doon! Kala ko. Yan, meron sa ilalim. Doon na pansin. Itong may goreng yan. Paborito po ito ng mga kaibigan ko po mga pins. Kaya siguro sa bumili nito. Kasi pag pupunta po sila dito, ginagawa ko po, nagpiprito po ako ng itlog ng sunny side up. Tapos bibili ko ng mga cold cuts nila. I-prepare ko po ng maayos yan. Kaya gusto nila. Sabi nila, ganun, pwede pala yung ganun. Hindi naman kasi sila marunong magluto Yan, meron tayong sardinas. O, di ba? Pangarap talaga. Ito ang pangarap ng mga nasa abroad magregalo ng ganito. Kung pwede ko lang i-request, daw sunod ganito na lang i-regalo nila. Ayoko kong sabihin sa English kasi papanoorin po nila. Tagalog, tatanong siya ng mga sinasabi ko. Baka i-generate po nila yung sa YouTube yung automatic na translator out of curiosity lang po ito Ito, kukumpit ko lang po. Ito po, ang tansyado ko po dito, mga 2 euro ang isa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Sabi nila, crazy daw ako pag nire-regalohan ako, lagi iniisip kung magkano. Pasensya na ako, sabi ko sa kanila lang. Kasi ganun kami sa Pilipinas Pasensya na, alam niya naman ako, may ligang mag-save ng money. Noong una na medyo na iirita o nainis po sila sa akin, di daw dapat gano'n. Pero nasanay na sila sa akin kasi sabi nila napaka-practical ko daw po at naiintindihan nila kung paano daw po mag-save ng pera. Kaya po sila, nung nalaman po nila yung pagsisave ko, sabi ko, kayo, siyempre, laki kayo. May trabaho kayo, wala. The future, hindi niyo masyado wino-worry o pinag-iisipan. Naghahandaan yung future. Kasi dito sa Finland, supportado naman kayo Pero para sa akin yung pagsisave. Parang ganyan natin, hindi ako dito sa Finland. Siyempre, hindi ko naman lagi pwedeng asa sa gobyerno. Kailangan nakikilos ako, kumikita ako sa pag-vlog. Iba pa rin yung may sarili kang kinikita at gusto mo yung ginagawa mo, may pinaglalaanan ka, na wala kang inaasahan o sa gobyerno sa magulang mo. Tapos narinig po nila yun, parang na-dare po sila, 24 euro. Meron po ito tribal. Kasi kita naman natin, na-dare po sila. Tapos, hindi nila sinasabi. Tapos, nung nagkainuman po medyo nagkalasang, sabi niya, hindi po isa lang, mga 3. Tama daw po sinabi ko kasi yung pag-graduate nila, ang sarap daw po talaga ng pakiramdam na natuto sila mag-budget kasi dati sobrang spoiled sila sa mga magulang nila dahil may mga kaya. Tapos, nung kumikita daw po sila, tama pala yung iniisip ko na kapag bibili ka, iniisip mo magkano kung ibibigay sa kaibigan mo, magkano. Ang dati, ang dali-dali nilang bilhin kasi na-spoiled sila. Pero nung sila na daw po talaga bumibili, nabavalue nila po. Wala nang ibig sabihin na kinukumpit ko. Parang sa akin na lang yung sobrang saya kasi may mga taong nagbibigay sa akin ng ganito, kinukumpit ko lang. Parang yung halaga, syempre, disregard na natin. Yung para sa akin, parang
Siyempre, naglalaan kayo ng pera, ng oras para sa akin na ganito. Kasi sobrang thankful po ako. Ako, sobra po talaga. 24. Ito, 5 euro po siguro isa. 34. 34 plus 10, 44. Plus 5, 49. 49. Palagyan na natin 50 cents na lang po. 50. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 euro na. Napanoorin niya po. Kasi ito palagyan na natin 2 euro. 56. Ano saan ba tayo kanina? 56 ano? Wala na. Tapos ito euro, 60 euro. 62. Naka. Computation ka po ito may 100 euro. Yung shipment po kasi, pag mga ganito, nagre-range po yan ng less than 10 euro more than. So may 100 euro. Imagine po nila. So kuno ka lang 6,000 pesos na rin ito. Grabe. 100 euro. Kaya pag nagre-regalo sa akin sila na minsan ng mga gadgets noon, parang bala lang. Ito naman po, yung kumikita po sila, di ba? Nakita nyo po nila, karoon ako ng tablet, ng drone, ng phone, ng laptop, ng washing machine. Ang dami. Yung tripod, may headset. Napakarami po. Pero sabi ko po talaga, huwag na silang magregalo ng mga gadgets. Huwag na po. Nahiya po ako eh. Siyempre sa Pilipinas, pwede ko pong uwi. Kasi, ito po unang-una eh. Alam po kasi nila, pag binibigyan po ako, sobrang binavalue ko po. Pag nare-regalo po nga po sila, pag nakita ko nila yung lalagyan, halimbawa, yung lalagyan ng mga, alam ba, niregalo na ako ng pagkain na maganda yung lalagyan. Hindi ko po itatapon yung lalagyan, nakikita nila, ginagamit. Ibig sabihin talaga, parang binavalue ko po yung mga regalo po nila. Saka yung mga card, nakita nila, iniipon ko. Ganun po. Kasi, siyempre, halimbawa, pag dadali ko sa Pilipinas, nasigaran nila, parang, kasi yung nabibigay siya, tapos dadali mo sa Pilipinas. Kasi ako po, pag nag-uwi po talaga sa Pilipinas, gusto po galing sa akin. Ang sarap po kasi ng pakiramdam yung pinaghirapan nyo, yun po yung uwi po ninyo sa Pilipinas at hindi po galing sa mga tao. Ibig sabihin kalabisan niya po sa kanila, pero para po sa akin kasi, ito po yung tinatawag na delikadesa. Yung pinahalagan kayo ng tao, binigyan kayo ng bagay na sa tingin nyo na kailangan ninyo, tapos ninyo gagamitin, bibigay sa iba. Parang binaliwala niya pagpapahalaga ng isang tao. Yun po yung pakiramdam ko. Siyempre, pag sinabi, binigay naman sa'yo ko, siyempre, ikaw na bahala mag-decision. Tama po yun, kayo bahala mag-decision. Kaya lang, yung nagbigay, siyempre, yung mararamdaman na nagbigay. Halimbawa, sa bahay mo, di ba? O ikaw, nakita ka, wala kang bisikleta. Binigyan kang bisikleta kasi alam na kailangan mo. O, di ba? Tapos yung bisikleta, binigyan mo sa pinsan mo kasi sinabi mo na mas kailangan ng pinsan mo. Siyempre sa nagbigay, parang minsan mawawalang gana po yun. Hindi na magsasalita. Kaya yun po yung iniingatan ko po dito sa Finland. Yung delikadesa, respeto po sa pribadong buhay, pakikisama. Dito po kasi pag pumunta po sila sa bahay ko, lagi po sinasabi na kung ano yung nandito, huwag nyo na magtanong kung ano yung pagkain dyan sa rep, basta kung ano gusto nyo kainin ninyo, kung may luto. Noon na talaga nahihiya po sila, hindi sila nagbubukas ng mga pinto. Sa Pilipinas po, di ba, pag sobrang close na tayo, magbubukas ng rep. Pero dito hindi po. Tapos sabang tumatagal yun, nasanay na sila. Ang kagandahan po dito, magbubukas po sila, hindi sila maghahanap ng pagkain. Baligtad. Naghahanap sila kung anong kulang ako. Totoo po. Tapos pagbalik na lang susunod. Minsan nagugulat sila, makikain mo na. Sabi, kailangan mo ba ng ganito? Tapos pag pumunta po sa lito, tawag sila, Benson, kailangan mo ba ng kani? Benson, dadaan ako sa Asian shop, kailangan mo ba ng ganito? Benson, matawag ganito, kailangan mo fruits. Benson, nag-harvest ng ganito ang mga pinsa ko, mga gulo kapatid ko, kailangan mo ba? May mga berries dito, gusto mo ba? May mushroom dito, gusto mo? May isda dito. Kasi ako po ganun eh. Hindi ko pa sinasabing palitan nila yung pagbibigay ko po sa kanila na kagandahan loob.
Hindi po pakikipag-plastic, ang pakikisama po yun. Kasi po pag meron dito, alam niyo nga po tayo mga Pilipino eh. Kung ano po yung meron dito sa bahay, halimbawa, meron pong bagong niluto, pag mukbang. So tatanong po, pag araw-araw magmumukbang po ako eh. Kaya minsan eh, nandito yung mga kaibigan ko. Kasi dadaling ako po tayo sa bahay. Halimbawa po bago magmukbang. Halimbawa tapos ng project ko, yung trabaho ko po sa isang araw, sa bahay, o sa trabaho. Bago pa ako magmukbang, sabi ko sa kanila, magmukbang ako pero hindi ka pwedeng mag-stay dito, kunin mo na lang pagkain. Hindi ka na pwedeng pang-insulto yung diretso. Hindi ka po na pwedeng mag-stay kasi magmumukha mo ako sa matulog. Diretsahan po, gano'n din po sila. Sige. Tapos pumunta po sila dito, nakabalot na po yung container. Tapos kukuhanin na po nila yun. Ganyan po kami dito. Yun, saka straightforward po sila dito na hindi nakaka-insulto. Yun. Tapos yung yun po, maraming kwento. Pero ngayon po, sobrang pong thankful. Siyempre yung gratitude, ibig sabihin sobrang pasasalamat na natatanggap po ninyo sa mga pagkakataon na ganito na ay, nako. Sobrang thankful. Siyempre maraming issues sa dito. Kahit ng oras pumunta ko, wala pa talaga oras. Yung pag-alala na lang po sa simpleng bagay, di ba? Ng mga taong nagtuloy ng mga sakit po. Yun po yung hindi po mababayaran ng pera. Yun po yung pinakamasarap na regalo po na masarap tanggapin. Paano po mga kabayan? Maraming salamat na po sa inyong oras na inilan sa Pinilaang Lakbay. Basta maging mabuti po tayo sa kapwa, lalo na pong malayo po tayo sa pamilya, makisama po tayo, respetuhin po natin yung mga nakapaligid sa atin. Kung may narinig po tayo yung paninira sa ibang tao, pag may nagkwento po sa inyo mga tao na sinisira ibang tao, huwag po kayo magtatiwala kasi pag nagtiwala po kayo, baka pwedeng gawin sa inyo at gagawin sa inyo yun. Ingat-ingat lang din po tayo. Paano po? Maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa Pinilaang Lakbay. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi magandang araw. Laban lang!